Hello? Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Okay po tayo sa ikalawang bahagi. Kanina, inanak natin ang panalangin. Ngayon ay pamamaraan upang ano man ang ating nasa kalooban, ito ay maihayag natin, maipaabot natin sa Diyos sa pamamagitan ng para natin siyang pinapausap. Kaya ginaganap natin ang panalangin. Ito naman, ikalawang bahagi, kung saan ang Diyos naman po ang makikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo na nakasulat sa mga banal na kasulatan. Dahil pinagkatiwala sa mga mamamahayag upang ito'y basahin at italiwanag, may ugnay sa bawat isa sa atin at magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga baguhan po, siguro yung nadapuan po ninyo, marahil ang una ninyong tingin simbahan. Pero, sabi nga, sinusunod namin dito ang ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Na bago siya tumutulong sa mga may karamdaman, una niya munang ipinahayag ang kaharian ng Diyos. Ano po ba yung kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikita ng mata o mapagkikita ng mata, kundi ito'y paghahari ng Diyos. Hindi sa katulad dito sa sanlibutan, nakaluklok na nakikita ng mata, kundi yung paghahari ng Diyos sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Marahil, nakarating tayo dito, ang gusto natin magpatulong sa mga karamdaman na ating, kung ano man ang meron tayo sa ating katawan. Pero bago po yan tutulungan, salamat sa Diyos dahil, kumbaga, meron lang nakapagsabi sa atin, naglakas loob tayo, puntahan yung lugar na ito, ang tawag po ng pananampalataya. Na bagamat, wala pa tayong pruweba kung ano ang mangyayari sa atin, pero naniwala na tayo, bagamat hindi pa natin nakikita. Ang tawag po ng pananampalataya. Kaya papagtibayin po yan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kapagkat sinabi ng ating dakilang Panginoon, nung siya'y tuksoy ng dyablo, sabi ng dyablo sa kanya, nung siya'y nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi siya'y naguho, ang sabi ng dyablo sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ang sagot ng dakilang Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang ating katawang laman, espiritu o diwa o kaluluwa na meron tayo dito sa katawan ito, lahat po yan may pangangailangan. Ang katawan naman, nangangailangan siya ng pagkain material o tinatawag na tinapay para kung kumuha ng lakas, sustansya, mga nutrient, mga protina, vitamin, doon sa mga kinakain natin o ipinapasok natin sa ating katawan. Doon po siya kumukuha ng lakas. Sabi ng ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay. Ibig sabihin, mayroon pa tayong pangangailangan, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig kong sabihin, ang pakikinig ng salita ng Diyos o yung ginagawa nating habit
tuwing Sabado, Linggo, o anumang araw na pagsamba, ay isa po pala yan sa pamamaraan din para palakasin natin ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ng pagkain espiritual. Dahil po pagka minsan, halimbawa, bagsak na nga ang katawan dahil sa karamdaman, balisa ang utak. Kaya nangyayari, parang bahala na kung saan, kung gagaling pa ba o hindi, kung baga wala ng chance. Pero kapag malakas ang espiritu at meron tayong pananampalataya, marami pong milagro ang daranasan natin. Sabi nga, kung hindi pa kaurasan ang ating buhay, marahil mapagdadaanan lang natin yan. Ang mahalaga, sa bawat pagsamba, nakilala natin may Diyos, nakilala natin si Kristo, at hayaan natin siya na magpasakop tayo sa Kanya, at siya ang maghari sa ating puso. Magpabautismo, tumanggap, o kaya mangako sa Diyos na tayo susumpa hanggang buhay na gaganapin natin ang ayon sa Kanyang kalooban. At sa pamamagitan po niya, sa pakikinig ng salita ng Diyos, dito naman po nalilinisan ng ating pagkatao, sapagkat sabi niya, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng mga salitang ating sinalita. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ang nagiging pamamaraan upang malinisan ang ating puso, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Meron po tayong aralin ngayon. Sabi po sa una, sa Mateo, o Ebanghelyo ni San Mateo, sa Kapitulo 12, versikulo 33 hanggang 37. May silamang po ito. Ang sabi po ganito, o pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyo. O pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyo, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang mga bunga. Ngayon po, kung aralin po natin, dito nagsasalita ang ating dakilang Panginoon. Marami pong mga nakapaligid sa kanya. Mga Saduceo, Pariseo, mga Eskriba, at mga matatanda ng bayan. Kasama na rin po doon yung kanyang mga alagad at lahat ng mga tao na nakapaligid sa ating dakilang Panginoon. Pero, sino po ba ang sinasabihan dito ng ating dakilang Panginoon? Meron po kasi mga Pariseo doon na mga ipokrito o tinatawag na mapagpaimabaw. Sabi sa Bicol, para sa sabi. Plastic, kumbaga, sabi kang millennial. Anong ibig sabihin ng pabutihin ninyo ang punong kahoy? Ito po yung lumalarawan ang punong kahoy sa bawat isa sa atin. Halimbawa, sa tatlong tao, iba-ibang klaseng puno. Sabi nga, kung pabutihin ninyo ang puno, ibig sabihin, tayo po ang gagawa ng ating sariling pamamaraan upang maging mabuti tayong tao sa paligid ng ating kapwa. Dahil, sabi nga, hindi tayo, kasi karanasan kasi nakikita natin sa ngayon. Halimbawa, punong kahoy tayo ng santol. Ito naman mangga. Ito naman bayabas. Ang nangyayari po sa tao, hindi po niya tinitingnan yung sarili niyang pagiging punong kahoy para makaproduce siya ng bunga. Ang nangyayari, yung kahoy ng santol, pinakikialaman yung bunga ng bayabas. At pinakikialaman yung iba pang bunga. Kung titingnan po natin, dapat po pakialaman lang natin ang sarili nating buhay kung ang hindi tayo pumatol sa kapwa. Yan po ang ibig sabihin dito. Dahil, sabi dito,
Kapag ginagawa natin yan, ito ang magiging kalagayan natin. Kayong lahi ng mga ulupong. Yung lahi ng ulupong. Diablo. Bakit mga traidor? Na walang, yung mga kasunod tao, minsan po kasi, harapan, magagawin sa pagtalikod, traidor. Ganun din yung hindi naman lumaman na ng harap-harapan, pero palagi patalikod. Sabi dito, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng buting bagay sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Totoo po. Ang naturalisa ng tao, nakikilala sa pagitan ng bibig. Kahit sabihin na araw-araw magsimba, araw-araw kang nananalangin. Pero ang nakikita ng mga kapwa natin na hindi naman lingkod ng Diyos, palamura tayo, magiging katulad tayo ng Pariseo na plastic. Kumbaga, yung tunay kasi na pagkatao nakikita sa gawa. Kaya kung ang ginagawa natin, palamura tayo, palabintang, kung ano-anong ginagawa natin na pakialam sa buhay ng may buhay, ibig sabihin, hindi tayo napulo na hanap ng ating kapalitan. Kaya kinakailangan, sabi ng ating kapalitan, o paputihin ninyo. Kinakailangan ninyo. Na kung maaari sana, sa oras na ito na mapakinggan natin ang salita, paputihin natin ang ating mga sarili. Kung tayo palamura, dapat hindi na tayo palamura. Kung tayo palabintangin, dapat hindi na. Kung tayo mainitin ang ulo, marami tayong kalaban o kaaway, dapat ayusin na po natin ang ating mga sarili. Ito pong ebanghilyong ito, hindi po ito sa atin. Hindi sino magtatayo dito sa pulpito. Kundi, sabi ko nga kanina, ito'y salita ng Diyos na ating binabasa, binibigyan ng buhay. Kung kahit natin binabasa, kung hindi naman natin sinagawa sa iyo natin at nilay-nilayan ng ibang video, parang lumalabas, parang dumadaan sa atin. Pero yung pinakasustansya, sabi nga, nandun yung sustansya, pigain natin ng gusto para makuha natin yung katas. Namnamin natin at gamitin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ba sabi dito? Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. Ngayon po, ano pong ibig sabihin nitong kayamanan? Kung ano-ano po yung mga bagay na inipon natin sa ating pagkatao, sa ating puso. Naturalisa ng ating pagkatao. Doon po tayo kukuha kung ano ang naririyan sa ating puso. Dahil po, kahit ang sabihin natin sa ating kapwa na mabuti akong tao, pero ang sasabihin ng kapwa, hindi. Swapang yan. Makasarili yan. Lumalabas po na pang-sarili lang. Parang itinatanyag lang ng sarili. Pagmamapuri ang tawag doon. Sabi nga, dapat makilala tayo, gawin natin salamin ng ating kapwa kung ano ang pagkakakilanlan sa atin. Tanungin natin yung kapwa. Ano ba ako sa tingin mo? Gawin natin silang salamin. Tanungin natin. Hindi pwede tayong magtanyag sa sarili na sasabihin natin, ako'y mabuting tao. Kundi, tanungin natin ang ating kapwa, gawin natin silang salamin. Sila po ang dapat natin pagbatayan, huwag yung sarili natin bili para kapurihan natin ang ating mga sarili. Kaya sabi dito, kung ano ang kayamanan, ano yung naipon dyan sa ating puso. Kung nananahan ang kabutihan, kalinisan ng kalooban, kabanalan, ang mga bunga po yan, mga mabubuting bagay na sinasabi o sinasalita na mapapakinabangan ng kapwa.
Pero kung masamang bagay ang naririyan, mga pagmumura, panlilibak, paninira, yan po ang naririyan sa kanyang puso. Sabi nga, sa isang klaseng Bible, kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Ganun pong ibig sabihin nun. Sabi dito, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabulang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Meron pong judgment day sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Ito po ang ingatan natin. Anumang masamang bagay na sinabi natin sa ating kapwa, tapos nakaligtaan natin, hindi tayo nag-sorry o naghingi ng dispensa o tawad, Diyos po, doon tayo magsusulit sa Kanya. Kaya, huwag natin sayangin ang oras o panahon na habang maaga pa yung ginawa natin ng kasamaan o hindi man naging maganda para sa ating kapwa, i-reconcile na natin. Nang sa ganun, tayo man, kahit sabihin natin na kahit ngayong gabi, kunin na yung buhay natin, at least nakapaglinis tayo ng ating kalooban. Hindi pwedeng sabihin, bukas na, saka na. Hindi po, ngayon na. Dahil sasabihin natin, useless po ang mga pananalangin natin kahit i-perfect natin ng gabi-gabing pananalangin. Ama namin lang, ang sabi, patawarin mo kami ng aming mga kasalanan gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Procedure yan. Hihingi tayo ng tawad sa Ama. Dapat magpatawad din tayo sa ating kapwa. Sapagkat, yun ang procedure. Una muna tayong gagawa bago siya. Kumbaga, resulta na lang ng pagpapatawad sa atin ng Diyos kapag tayo naman ay nagpatawad na rin sa ating kapwa. Kaya po, ngayon pa lang, sabi nga, pabutihin ninyo ang punong kahoy para maging mabuti rin ang buhay niyo. Pagsikapan natin po, kung hindi man natin kaya, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Sapagkat siya po ay saganang magbigay at hindi po nanunumbat. Kaya natin yan. Merong Espiritu Santo na nakahandang tutulong sa bawat isa sa atin upang ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin sa ating pagkatao, tutulungan niya tayo. Once na nagpasakop tayo sa Diyos at hayaan natin siya ang manguna sa ating mga sarili, sa ating pagkatao, at sa ating mga puso at isipan. Ganun lang naman po ang procedure. Surrender. At kung dito sa ibabaw ng sanlibutan, sabi nga sa Facebook, pag may nakitang maganda, nagiging follower. How much kung si Jesus Christ nakita natin maganda ang kanyang ginawa na pinatawad tayo. Sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang buhay, bakit hindi natin gawin na maging follower tayo ni Christ dahil sa kanyang ginawa? Yun lang naman, surrender. Let thy will be done. Hayaan natin kung ano ang papangyarihin ng Diyos sa ating mga sarili. Ang tanong, ano naman kaugnayan sa karamdaman? Sa totoo lang po, ang karamdaman, dahil lang po yan sa kasalanan. Kapag nagkasala ang tao, na palayo sa Diyos, ang nangyayari po dyan, nagiging prone sa mga espiritu ng karamdaman. Kaya, nandiyan na, dahil din yan sa katabayaan natin. Kasalanan natin. Totoo? Sabi nga, sabi ko kanina, sa tinapay, kapag nalihis tayong kumain, gutom, ulcer, hyper. Kapag hindi naman nagsimba, pagkabalisa, problema at kung ano-ano ba, pati karamdaman, nagiging prone na tayo doon. Kaya, para malayo tayo sa karamdaman, kinakailangan lumapit tayo sa Diyos. Siya lang po ang ating dakilang manggagamot.
at sa ating katawan, meron din tayong sariling manggagamot. Yung sariling disiplina ng ating katawan na kailangan natin. Nariyan lang sa paligid natin ang gamot. Hindi lang natin alam. Suriin po natin. Yung salita ng Diyos, isa pong kagamutan sa spiritual na karamdaman. Sabi ko po dito, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabulong sabihin ng mga tayo pagsusulit nila sa araw ng paghukom. Dito po mag-ingat tayo. Dahil kahit isang salita lang yan, minura natin yung kapitbahay, hindi natin i-reconcile. Ipagsusulit natin yan. Naka-record po yan. Dahil ang ating kaluluwa o espiritu connected sa Diyos, hindi po natin yan maipagkakaila. May Espiritu Santong tumitingin sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Ano pa sabi dito? Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Ito pong bibig, gamitin natin sa pagpupuri sa Diyos, tayo'y magiging banal. Pero, kung pakialaman natin ang buhay ng may buhay, doon naman tayo hahatulan. Kaya, sabi nga, pabutihin natin ang punong kahoy para ang magiging resulta niyon, mabubuting gawa na nakikita ng ating kapwa na ginagawa natin. Dati, iba ang pagkakailangan sa atin. Kasi kung iba pamantayan ng tao, iba. Once ng tao may kasalanan tapos nakulong, lumabas man niyang kulungan, kriminal pa rin ang tawag. Sabi, ex-con. Pero sa Diyos, hindi po. Once na ang tao ay makasalanan, nag-surrender sa Diyos, humingi ng tawad, nagpasakop na sa Kanya, pinapatawad niya po kaya kinakalimutan niya na kung ano man ang dati nating pagkatao. Kung ano man tayo ngayon, ito ang ipagpatuloy natin. Baliwalay natin yung paningin ng ating kapwa. Ang mahalaga, ano tayo sa harapan ng Diyos, paano natin siya nakilala, hindi man natin siya nakita, pero sumasampalataya tayo sa Kanya. At nagpapasakop tayo sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Kaya gawin nating habit ang pagdako o pagdalo sa mga pagsamba para mabusog tayo ng tinatawag na salita ng Diyos. Yun po yung pinakakailangan ng ating espiritu para lumakas. Para yung punong kahoy, sabi nga, maging mabuti yan. Mag-ugat, managana ang bunga, at patuloy na magbunga hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Siguro medyo na lang pagkikibati natin. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga karaingan, kahilingan sa Diyos, ipagkatiwala po natin sa Kanya. Bagamat, sabi nga sa paningin ng doktor, may limit na ang buhay natin. May tanin na. Pero sa Diyos, kapag tayo'y gusto niya pang pagalingin, mayroon pang plano ang Diyos sa buhay natin na dapat natin gawin. Kaya sa mga pinagaling na, sabi ng ating dakilang Panginoon, lakad, huwag ka nang magkasalang muli. Huwag na natin balikan yung dahilan kung paano tayo nagkaroon ng karamdaman. Salamat po at isang magandang umaga sa bawat sa atin.